Yun. Pag pumasok sa katawan natin yun, no, cancerous yun. So, nagkaroon sila ng cancer. Sabi mismo ni Dr. Hagiwara, yung mga gamot na iniimbento natin, hindi yan makakagaling, no, dun sa karamdaman natin. So, nag-research sila, no, nagpakontak siya ng research, no, marami siyang pera. So, ang gusto niya, natural. So, ang pina-research siya, mga plant foods or mga pagkain halaman. Ano ba pinaka-nutritious sa lahat ng pagkain halaman? So, nakita doon ng barley. Barley grass ang pinaka-nutritious. So, nag-start sila sa about 400, no? 400 plant foods, naging 150, hanggang nakita nila, in the end, barley grass ang pinaka-nutritious. So, kaya niyang supportan, sabi niya, no? The only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Simula sa bagong panganak, hanggang sa pinakamatandang tao, pwedeng supportahan ng barley. So, lahat ng nutrients na kailangan ng katawan natin sa isang araw, nandiyan na sa barley. So, meron siyang vitamins, minerals, amino acids, and enzymes sa chlorophyll. Ito yun po yan. So, minerals, vitamins, enzymes, amino acids. Minerals, vitamins, and amino acids, common na yan. Kapag kumain tayo, nakukuha natin yan. Ang hindi natin madalas makuha, itong mga enzymes. Ilan lang po ito sa mga enzymes na meron sa barley? Libo-libo. No, libo-libo ang enzymes na meron sa barley. So, bakit hindi natin madalas makuha yung enzyme? Kasi ang enzyme nakukuha lang po sa raw fruits and vegetables. So, sa hilaw na prutas, sa gulay. So, yung mga gulay po na sinama sa ulam, di ba? Madalas sinasama sa ulam yun, wala ng enzymes. Kasi sensitive po siya sa init. Kaya yung barley po natin, yung produkto natin, ang dinaanan niya, pwede tawagin cold process. 88 degrees Fahrenheit, spray dry. No, talagang intact yung kanyang enzymes. Mamaya, i-discuss natin yung ilang enzymes na importante na meron sa barley. So kung meron Superman, diba? Siguro lahat ng mata malala na si Superman. Meron ding superfood. No, ang superfood, barley grass. Dahil meron siyang 11 times ng calcium sa cow's milk. Diba sa TV, maraming commercial ng gatas. So pagka sinabing calcium, gatas ang pinakamarami nun. Pero bakit yung barley 11 times ng calcium sa gatas? Ano ba kinakain ng baka? Damo. Damo, di ba? So kaya mataas ang calcium ng gatas dahil yung kinakain ng baka, damo. So ngayon, bakit bawas na sa gatas? Siyempre, ginamit ng baka yung ibang calcium para sa sarili niya. Tayo ngayon, diretso. No, diretso tayo, wala nang middleman. Diretso tayo sa damo. Kaya makukuha natin 11 times ng calcium. Then, meron siyang 5 times ng iron sa spinach. 7 times ng vitamin sa oranges. 2 times ng beta-carotene sa carrots. And 80 mg of vitamin B12 per 100 grams. So, ito yung mga sinasabi ko enzyme kanina. May tinatawag na superoxide dismutase. Or SOD. Itong enzyme na to, meron daw tayo dito sa katawan natin. Nung nagpuproduce yung katawan natin ng SOD, syempre, iba-iba lang ang pagpuproduce. So, ano ba ang main function niya? Main function niya, nag-remove siya ng toxic substances sa katawan natin. So, nakakapag-repair siya ng DNA. So, mababawasan yung risk na magkaroon tayo ng cancer. Or kahit may cancer na, maaaring matulungan natin. No? So, marami tayong ngayong mga dealers na may mga pasyente na may cancer. Yung isa si Ate Madeline, mayroon siyang ginagawa. So, dahil nakapag-repair siya ng cell, tinatawag din siya anti-aging. Yung anti-aging enzyme, dahil nakapag-repair siya ng cell. So, makaka-delay siya ng pagtanda. So, hindi makaka-prevent, wala nakaka-prevent pa nun. Pero, nung nag-research ako sa internet, nakita ko, pinag-aaralan ng mga scientists yung SOD, na baka yan na raw yung sagot sa pagtanda ng tao. Kasi, yung mga pinakamatandang hayop na mga namatay sa mga tao, na mga umabot ng matagal ang buhay nila, pinag-aaralan nila, mataas yung SOD sa katawan nila. So, pinag-aaralan nila, baka yan ang maging sagot. No? So, siguro, in a few years pa, malalaman natin yung sagot. Then, meron pang antioxidant na sa barley lang natatagpuan. So, antioxidant, again, maganda siya sa cell, no? Parang SOD. So, para siyang itong 2O-glycine-isobutyroxine or 2O-GID. So, para siyang vitamin E. No? Pero pwedeng equal or superior pa siya sa vitamin E. So, maganda siya sa skin. Then, na-peppermint niya yung oxidation ng alcohol.
para hindi ma-form yung acetaldehyde. Ano yung acetaldehyde? Kapag ka uminom tayo ng alak or beer, no, sa alcohol, pagpasok na sa sistema natin, pag nagkaroon ng oxidation, na-form yung acetaldehyde na chemical. So, yun yung magkukos ng gastrointestinal diseases. So, ngayon naman, meron pa siyang anti-inflammatory and anti-ulcer property. Kaya mamaya, papakita ko sa inyo, marami tayong mga testimonies sa mga namamaga. No? So, maganda siya. Then sa ulcer, yan, no? Napagin ko kanina, maganda yung barley para sa mga may hyperacidity. Then, meron pang isang enzyme, yung tinatawag na P4D1. So, yung P4D1 naman, nagre-repair ng cell, pero nakafocus sa reproductive cells or reproductive organ natin. Kaya marami nang nag-take ng barley, no? Lalo na sa mga kababaihan, mga irregular menstruation. Nung nag-start sila mag-take ng barley, naging regular. Then, ayan. Dahil lahat po ng halaman, no, lahat ng halaman, kaya sila color green dahil po sa chlorophyll. Yung chlorophyll, yun yung dugo ng halaman na pareho-pareho daw sa dugo ng tao. Kaya kung mag-take tayo ng chlorophyll, nakapag-provide siya ng iron para hindi tayo maging anemic, naglilinis ng liver, naglilinis ng digestive tract, improves blood sugar level, resists bacteria in wounds, and removes scars in the lungs. Na actually, no, yung mga binanggit ko about chlorophyll, konti lang yun. Napakarami pa na nagagawa ng chlorophyll, no? Pwede nyo nga i-research. Ngayon, yung mga prutas at gulay, meron tinatawag na ORAC value. So, ibig sabihin ng ORAC, no, sa dito. Oxygen radical absorbance capacity. In short, pag mataas ang ORAC value, mataas yung antioxidant content ng gulay or ng prutas. So, sa prutas, ang pinakamataas daw, prunes. Ang ORAC value niya, 5,770. No, per 100 grams. Siya na pinakamataas sa mga prutas at sa mga gulay. Ngayon, ang recommended ng US Food and Drug Administration na matake ng tao sa isang araw, 3,000 to 5,000 units daily. So, kailangan natin yung 3,000 to 5,000 units daily ng ORAC para ma-neutralize yung acidity ng katawan ng tao. Ngayon yung mag-neutralize. So, ba't kailangan neutralize? Kasi pag acidic ang katawan mo, mas tatamaan ka ng sakit. Lalo na ng cancer. Kaya po kung mapapansin nyo ngayon, usong-uso na yung mga alkaline na tubig, di ba? Sa mga refilling station. So dahil po doon, no? Dahil talagang cancer na, no? Yung isa sa mga cause ng mga kamatayan ng tao ngayon, no? Bata pa lang, meron ng cancer. So maraming causes yan, mamaya ibabanggitin natin. Ngayon yung barley, no, wala yung barley doon, yung nandito. Per 100 grams, 25,500 ORAC units ang meron. So ito per 5 grams. Yung prunes, 289 na lang. Yung barley, 1,275 pa. So, ilan yung 100 grams? So, para may idea kayo, 22 grams po ang laman ito. So, 100 grams, 5 bote. So, sa 5 bote, meron kang 25,500 ORAC units. So, ang minimum na tinitake natin, di ba, yung isang shot glass. So, yung isang shot glass natin, or 30 ml, about 5 grams yun. So, isang shot ng barley, pwede mong makuha itong 1,275 ORAC units. So, kumain ka pa ng ibang gulay, ng prutas, para mag-meet mo yung minimum. So, ibig sabihin ko lang, sa isang shot pa lang ng barley, sagot niya na yung kalahati. Hindi doubling mo yung shot, gawin mo 60 ml. Hindi meron ka ng almost 3,000. Diba? Kaya, kung mag-detect tayo ng barley araw-araw, talagang mape-prevent niya, no? Na magkaroon tayo ng mga iba't ibang sakit, lalo na ng cancer. So yan, puntahan natin yung mga cause ng kamatayan ngayon, no, ng mga sakit. Ano pa pinapanggit, no? Yung cancer. So para mapatunayan na maganda nga sa cancer yung barley, nagkaroon ng experiment si Dr. Haywara, yung kaninang Japanese pharmacologist, in-expose niya yung mga daga sa cancer-causing chemicals sa radiation. Nangyari, namatay. Or yung iba, hindi namatay, pero nagkasakit, no? Nung bagay gumaling. Second batch, pinainom ng barley. Pagkatapos, no, i-expose mo na. Tapos, binigyan ng barley, walang namatay, 2 times faster. Gumaling. Third batch,